Hello dear students! In this video, we will discuss the first part of vector calculus which covers the calculation of lengths, surface areas, and volumes using integration. This topic is very important because we will use the skills that we will learn in calculating electric flux, electric fields, electric currents, magnetic flux, and magnetic fields with the use of line integrals, surface integrals, and volume integrals. For each coordinate system that we have previously discussed, there are three differential elements, namely differential length, differential area, and differential volume. In the succeeding slides, I will teach you the different formulas for finding the differential length, differential surface, and differential volume for each of the three coordinate systems that we have studied. And after that, I will give you examples illustrating how to use the formulas that we have learned. Okay? So if you're ready, let's begin. For the Cartesian coordinate system, imagine an infinitely small box. So if this box is infinitely small, of course, you won't be able to see it. Okay, so let's zoom in the box so that you can see how the box looks like. So ayan, here, lagyan natin ng label. Di ba ang isang box, meron siyang sides, meron siyang length, width, at saka height. So, since this box is very small, yung mga sides niya ay ire-represent natin using differential lengths. Instead of x, we will use dx. Instead of y, we will use dy. And instead of z, we will use dz. Lagyan muna natin ng label, yung ating coordinate system. So ito yung x, this is our y, and this is our z-axis. Okay, so the side which is parallel with the x-axis, ile-label natin ng dx. Ito siya. Now the side which is parallel to dy, we will label it with dy. And this one, yung side na parallel sa z-axis, lalagyan natin ng label na dz. Okay, so ito rin siya. Okay, now for the differential length, ang differential length ay yung dx, lalagyan lang natin ng unit vector na ax because it is along the x-axis. Pero tatlong components yan. So that will be dx, ax, plus dy along y plus dz along z. So, ito na po yun. This is the DL for the Cartesian coordinate system in three dimensions. We have dx ax plus dy ay plus dz az. Now, for the differential area, we will use the notation ds. Okay? Ys because s represents the surface area. And just like the differential length, the differential area ds is a vector quantity. So, unahin natin itong surface na ito. Ayan. Lagyan natin ng kulay para makita mo. So, this red surface has a length dz and dy. Okay? So, since this is a vector quantity, dapat meron siyang direction. Now, ano yung direction ng ds? The direction of ds is always the direction of the outward normal to the surface. So, ano yung direction na normal and at the same time outward with respect to the surface? That is the direction that is along the x-axis. So, ax. Okay? So, para madaling tandaan, kung inyong mapapansin, ang pinagmultiply natin ay dy at saka dz. So, anong unit vector ang hindi nagamit? Diba? Ax. So, yung ax na matitira, yun yung unit vector na multiplier doon sa ds. Okay? So, kung ang minultiply natin ay y at saka z, then ang unit vector ay x. Okay? So, for this ds, our formula is dy times dz in the direction of the positive x-axis. Okay? How about this surface? Yung surface na nasa taas, lagyan natin ng kulay yellow. Okay? So, as we can see, ang surface na ito ay may length na dx at saka ito. No? So, this length is actually equal to dy as well. So, dito na lang natin ilagay yung dy. Ayan. So, meron tayong dx multiplied by dy. Now, ano yung direction ng surface na ito? So, again, the outward normal, no, is directed upwards. So, towards the direction of the positive z-axis. So, this ds is equal to dx times dy at ang unit vector niya ay az. So, ito po yun, ano, dx dy
times AZ. Now, how about this surface, no? Itong surface na ang length ay, so ito dx, at ito ay dz. O, lagyan natin ng label, dx at saka dz. So, pasaan naman yung direction ng ds na yan? So, as we can see, the direction is outward normal along the direction of y. So, ay, ano? So, pinag-multiply natin ay x at saka z, ang unit vector niya ay. So, isulat na natin dito, ang ds niya ay dx, dz along the direction of the positive y axis. But we know that a cube has 6 surfaces. 6 yan. So, nasan pa yung tatlo? Actually, yung tatlo hindi natin kita. Yung isa nasa baba, yung isa nasa likod, at yung isa nandun sa kaliwa. So, yung tatlong yon ay negative lamang ng tatlong ito. Okay po? So, the 3 remaining surfaces are just the negative versions of these 3. Okay? So, now we're done with dl and ds. Both are vector quantities. Now, let's discuss the differential volume. On the contrary, ang differential volume ay isang scalar quantity. How do we get the differential volume? We simply multiply the vector components found in DL. So, i-multiply lang natin lahat ng vector components na nasa DL. So, that will be dx times dy times dz. So, eto na siya ngayon. So, ang differential volume ng solid na ito ay equal sa dx, dy, dz. Okay, ngayon, saan useful ang mga formulas na ito? Gagamitin natin ang mga formulas na yan sa pagko-compute ng line integral para sa DL, surface integral para sa ds, at volume integral para sa dv. Okay? Sa geometry kasi may mga formula na tayo sa pag-compute ng surface area at saka ng volume. However, what if there is no directly applicable formula doon sa given figure, sa given shape, or sa given volume kasi irregular ang kanyang shape? So, doon magiging useful ang pag-i-integrate. Kaya doon tayo gagamit ng vector calculus. Kung walang formula na directly applicable, gamit ang mga formulas sa geometry. Now, let us proceed to the cylindrical coordinate system. So, yan yung ating reference cylinder. So, for the cylindrical coordinates, meron din tayong DL, DS, at saka DV. Okay. So, isa-isa nating bubuuin yung volume. So, simulan natin dito sa surface na ito. Okay? So, yan yung surface which is actually part of the lateral surface of the cylinder. So, i-identify natin ngayon kung ano ang length ng bawat isang segment. Halimbawa, ito. Ano ang length nito? How about this one? Ano ang length nito? So, kung matatandaan natin sa cylindrical coordinate system, ano ang ating variables? 'Di ba? Meron tayong rho, phi, at saka z. So, meron tayong unit vector na along rho, along phi, at saka along z. Okay? So, dito, itong segment na iyan ay along phi. So, ano ang segment na ito? Ano ang kanyang DL? So, balikan natin yung concept na meron sa isang circle, di ba? Kung meron tayong circle at meron tayong arc length na S, no? Itong arc length na S na yan, alam natin ang formula niyan sa geometry ay equal sa R multiplied by theta. Kung saan yung R, yung radius ng circle, at yung theta ay yung angle. Okay, remember that this portion is a very, very tiny portion of the cylinder. Kaya kung gagamit tayo ng angle, yun ay isang differential angle. No? At ang angle na gagamitin natin ay phi. Ang radius naman na gagamitin natin ay rho. So for this segment, ang kanyang length ay yung radius, no? Yung r papalitan natin ng rho, at yung theta papalitan natin ng d phi. Kasi yun ay isang differential angle. Napakaliit na angle. So rho d phi. Okay? For this segment, ang DL niya, obviously this is along the z-axis, is equal to dz. So ngayon, lagyan natin ng projection mula sa gitna, mula sa z-axis. Okay? Tapos ito, i-copy natin doon. Magkakaroon siya ng projection, isa pang surface kagaya nito, na mas malapit lang doon sa gitna. Ito siya. Okay? So projection lang siya. So that means, ito ay kagaya rin nun, rho d phi. Magkaiba lang sila ng rho. Bakit? Kasi yung rho dito ay mas maliit kumpara sa rho doon. Okay? So, rho d phi multiplied by dz. So, pagkabitin natin yung dalawang surfaces,
para makabuo tayo ngayon ng solid. So ano naman yung DL para sa segment na yan? We know that this is along the direction of the radius rho. So, yung DL dito ay d rho in the direction of rho. So now ready na tayong isulat yung DL para sa cylindrical coordinates. Okay, yung DL niyan ay d rho along rho plus itong rho d phi along phi plus dz along z. So guys, eto na siya. D rho along rho plus rho d phi along phi plus dz along z. Yan na po yung DL ng cylindrical coordinates. Now, puntahan naman natin yung DS. Unahin natin itong surface na ito. Yan. So, kung inyong makikita, meron ng label yan. Yan ay rho d phi multiplied by dz. So, yun yung unang surface natin na ds. Remember, yun ay vector. No? Remember that ds is vector. At ang direction ng surface ay laging outward normal. Ano ang direction na outward at normal dito sa surface na ito? No? So, again, anong clue? Yung pinag-multiply mo, kung anong hindi nabanggit, yun ang direction. So, ito ay along phi, yung isa naman ay along z. So, ang hindi nabanggit is along rho. Okay? So, ito na siya. Rho d phi times dz along rho. Okay? So, ito po yung surface na yon. Rho d phi multiplied by dz at ang unit vector niya ay along rho. Ito siya. Next surface, yung nasa taas. Okay. So, yung top surface, ano ang kanyang length? So, meron tayo dito, ito. At ito parehas lang. So, rho d phi multiplied by d rho. Okay? Rho d phi multiplied by d rho, ano ang unit vector na multiplier niyan? So, outward normal pataas in the direction of the z axis. So, ds is equal to rho d phi d rho az. Okay? So, the next surface is this one. Ito. So, dz. So, yung dz. Tapos, ito naman yung d rho. So, d rho times dz. Along what direction? Along phi. Kasi yun ang unit vector na hindi nakasali. So, ito na ngayon ang ating ds. D rho times dz along phi. Okay? So, 6 na surfaces yan. Once again, yung tatlong hindi nabanggit ay negative lamang ng tatlong ito. Kopyahin mo silang tatlo, then negative nila. Yun na yun, tatlong hindi natin nabanggit. Okay? Now, for dv, again, ang differential volume ay scalar, which can be found by multiplying the vector components in dl. So, we multiply d rho, rho d phi, and dz. So, as a convention, inuuna natin rho d phi times d rho times dz. So, there you go. We have dv, which is equal to rho d phi times d rho times dz. Again, these formulas are important because we will use them in the calculation of line integrals, surface integrals, and volume integrals. Now, i-discuss naman natin ang differential length, area, at volume ng spherical coordinate system. So, ito yung drawing natin para sa spherical coordinates. Meron tayong space variables dito. Anong space variables natin are theta at saka phi. Yan yung ating space variables. Remember? So, ito yung ating volume element, no? At bawat isang segment, lalagyan natin ng label para sa DL. Okay. Unahin natin itong part na to. Diba yan ay along the radius? So, yan yung dr. Okay. At ang unit vector niya, AR. Next is r d theta. Okay? r d theta yan. Again, yung formula niyan ay nagsimula sa S is equal to R theta. So, yung ginagamit nating variable na radius sa spherical ay R. Kaya ito ay na-retain. At yung angle na ito ay d theta. Okay? Kaya R times d theta. Okay? How about this segment? Itong part na ito. Ano yan? Kanina, sa cylindrical yan ay, remember, rho d phi. Pero sa spherical coordinates, wala naman tayong rho, di ba? Saan equal yung rho? R sin theta. Kaya ito ay R sin theta d phi. Okay? So now we can write the expression for DL for spherical coordinates. We have DL is equal to dRAR. Ito yon, dRAR plus R d theta along theta plus R sin theta d phi along phi. So we now have DL. Next, we write the equation for ds. So, unahin natin yung surface na ito. Ano ba to?
Okay. So, kita natin sa drawing na yung ating surface ay r sin theta d phi multiplied by r d theta. So, i-multiply lang natin yung dalawa. Kaya magiging r squared sin theta d theta d phi. Ito siya ngayon. At ang unit vector niya is along r. Okay, yun yung outward normal along the radius AR. Okay? Remember, hindi nabanggit ang r kasi itong r sin theta ay a phi ang unit vector at itong uh, r d theta ay a theta ang unit vector. So, ang hindi nabanggit is itong AR. So, kaya siya yung multiplier natin na unit vector. Yun yung outward normal. Okay? Next surface is, ito muna. So, ano to? dr. Ano to? r d theta. Okay? Tapos yung nasa ilalim, r sin theta d phi multiplied by dr. Okay? So, r sin theta d phi multiplied by dr. Alin yun? Ito yun. Yun yung surface na nasa ilalim. Ayun. Okay? So, we have r sin theta d phi. Ito yun. Multiplied by dr. Ito siya. Okay? At ang unit vector ay along theta. And the last one, itong surface na ito, ano ang kanyang ds? So, we have r d theta multiplied by dr. So, we have r d theta dr along the direction of phi. Okay, so r d theta dr along the direction of phi. So, lastly, yung differential volume para sa spherical coordinates. Ano ang differential volume element para dito sa kulay blue na ito? So, i-multiply lang natin yung tatlo. So, actually, ito na yung dalawa, imumultiply mo na lang siya ng dr. Kasi kulang na lang dito yung dr eh. Okay? So, we have r squared sin theta d theta d phi multiplied by dr. So, yan po yung dv para sa cylindrical coordinates. So, later, I will solve an example kung saan gagamitin natin yung dl, ds, at saka dv. Okay? So, ready na ba kayo na mag-solve tayo ng mga examples? Yes. Okay, so solve na natin yung unang example. So, this one, we have a cylindrical solid, pero hindi siya entire cylinder. This is just a portion of the volume of a cylinder. So, kung ating mapapansin, meron tayong radius dito. Ito na yung radius niya, di ba? Ang radius niya ay 5. So, ilagay natin dito, ano, para hindi natin makalimutan. Ang radius ng cylinder ay 5. Ano ang phi, no? So, ang phi ay mini-measure mula dito hanggang doon, no? So, mula dito hanggang doon. So, kung along the x-axis natural, ang phi mo ay 0. Tapos, yan ay hanggang saan? Hanggang doon, di ba 90? Kasi 90 degrees yung x at saka y axis. Okay? So, ang gagamitin natin ay radian. So, pi over 2. Tapos, yung z. Saan nagsisimula ang z? Mula baba hanggang taas. Sa baba, of course, ang value ng z ay 0. Kaya lalagyan natin dito 0. Okay, hanggang dito sa taas, ang value ng z ay 10. Ayun. So, 0 to 10. Now, nung na-analyze na natin yung solid, ano bang meron dyan sa solid na yan, puntahan natin yung tanong. Ano daw yung length ng BC? Okay, so alin dito yung BC? Ang BC ay aring line segment mula baba hanggang taas. No? So obviously, by inspection, kita na natin na ang sagot ay 10. Kasi ang value ng Z mula dito hanggang doon ay 10. No? 0 dito, 10 doon. So ang length na yan, natural ay 10. No? Pero of course, ipapakita natin yung sagot gamit ang vector calculus. Ano? Yung length nung BC that can be found by integrating DL. Okay? DL. Mula saan? Mula dito hanggang doon. So, mula lower limit hanggang upper limit. Pero ano ba yung DL dito sa segment BC? Di ba along Z yan? So, that will be the integral of DZ. Mula, ano ang lower limit? 0. Ito yon hanggang 10 yung upper limit mo. Okay? Kaya, pag nag-integrate tayo ng dz, ang makukuha natin ay z. Kapag in-evaluate mo yung z from 0 to 10, ang makukuha mo lang ay 10 minus 0, which is equal to 10. O, di ba kagaya ng nabanggit natin kanina, kahit tingnan mo lang, ang sagot ay 10.
However, we can use vector calculus, no, to show that the answer is really 10. No? So this example may be simple. However, the concept is just the same if you will use it with more complicated problems. Okay? Now, let us solve for the length of the segment CD. So yung CD is ito, no? Ayun. So that is the curved portion connecting C to D. So, ano yung DL doon sa curved portion? 'Di ba kanina, yung DL para doon sa curved portion ng cylinder ay rho d phi. O sulat natin dito, yung CD ay equal sa integral ng rho d phi. Ang variable dito ay phi. So ano ang value ng rho? We know that mula dito hanggang doon, ang value ng rho ay 5 kasi ang radius ng cylinder ay 5. So, pwede ko siyang i-rewrite as 5 times the integral of d phi. Okay? Tapos, ano ang aking limits? So, mula dito, kung saan ang phi ay 0, hanggang doon na ang phi ay pi over 2. Okay? So, para lang tayo nag-multiply ng pi over 2 doon sa 5. No? Kasi pag in-integrate natin yung d phi, ang sagot ay phi. Na pag in-evaluate mo mula 0 hanggang pi over 2, ang makukuha mo ay upper limit minus lower limit, which is pi over 2 minus 0. So now, the answer is 5 pi over 2. Okay? So actually, kahit hindi tayo mag-integrate, pwede nating malaman yung length na ito. Bakit? Kasi ito ay portion ng perimeter ng circle. 'Di ba? Ang perimeter ng circle ay yung kanyang circumference. No? Ano ba ang circumference ng circle? 'Di ba yun ay 2 pi r? Yes. However, hindi naman sa buo. Anong portion ito ng circumference ng circle? 'Di ba yan ay 1/4? So gawin natin 2 pi r over 4. At i-substitute natin ngayon yung radius. So 2 times pi times, ang radius natin ay 5 divided by 4. So kapag atin ito yung sinimplify, itong 2 magka-cancel, itong 4 magiging 2. So ang sagot ay 5 pi over 2, which is just the same. Okay? So again, pwede namang dito sa problem na ito ay hindi na tayo mag-vector calculus. Pero again, since ang topic natin ay vector calculus, ginamit natin yung formula sa pag-i-integrate para maipakita kung paano hanapin yung length na ito na gumagamit nga ng integration. Now, let us proceed to the next question. Using the same solid, ano daw yung surface area na ABCD? So, alin ba dito ang ABCD? Ito yung A, ito ang B, ito ang C, at ito yung D. So, ang itinatanong is yung lateral surface area ng solid na given. Okay? Yung lateral surface area na may curvature. Okay? So, this time, gagamit tayo ng DS kasi surface area yan. Sulat natin dito A, B, C, D is equal to, so since yan ay DS, gagamit tayo ng double integral. So, ano yung DS ng surface na ito? Kung natatandaan ninyo, itong segment na ito, yun ay rho d phi. Remember? At ito ay dz. Okay, so ilagay natin dito, rho d phi multiplied by dz. Ang unit vector niyan ay AR. Huwag na nating ilagay kasi naman ay direction lang. No? Ang mahalaga, malaman natin yung surface area niya. Okay? Now, i-indicate natin yung limits para sa phi. Paano maglagay? Yung inner differential ay para sa inner integral. At yung outer differential ay para sa outer integral. Okay, so pag naglagay ka ng limit, dapat yung limit ng phi dito mo ilalagay. At yung limit ng z, doon mo ilalagay sa kabila. So, wag mo silang i-interchange. Otherwise, magkakamali ka. Ano? So, dito, sa surface na ito, yung rho ay constant, no? And has a value of 5 kasi andun siya sa surface ng cylinder na ang radius ay 5. So, ang variables natin ay phi at saka z. Okay? Ilagay natin ang limits. So, mula dito hanggang doon, ano ang value ng phi? From 0 to pi over 2. Okay? 0 to pi over 2. At ano naman ang value ng z? Ang value ng z mula dito hanggang doon ay 0. Ito yon 0 hanggang 10. Okay?
So, lagay natin from 0 to 10. Okay. So, pwede na nating isulat ito ngayon. Pwede na nating i-write. Itong raw constant. So, 5. Okay. Tapos, i-integrate natin 0 to 10 yung dz. At i-integrate natin from 0 to pi over 2 ang d5. Magkahiwalay na sila, pwede mo na silang i-integrate separately. No? So again, huwag ka lang magkakamali sa paglalagay ng limits. Inner integral is for the inner differential. Outer integral is for the outer differential. So paano natin ito i-integrate? A, B, C, D. Okay, so 5 times. Pag in-integrate natin yung dz, ang sagot ay z. Pag in-evaluate natin yung z from 0 to 10, ang sagot ay 10 minus 0 or simply 10. Okay? Pag in-integrate natin yung d phi, ang sagot ay phi. Now, pag in-evaluate natin yung phi from 0 to pi over 2, the answer is just pi over 2. So, 10 over 2 is 5 times 5 is 25. So, the answer is 25 pi. So, yan po yung surface area na itinatanong dito sa surface na ito. Okay? So, actually, pwede natin yang i-check gamit yung formula sa geometry. Ano ba ang formula ng surface area ng cylinder? So, that's the circumference which is equal to 2 pi r multiplied by the height of the cylinder h. However, yan naman ay hindi isang buong cylinder. Remember, this is just 1/4 of the entire cylinder. Kaya i-divide natin yan ng 4. Okay? So, 2 pi times, ano yung r? Ang radius niyan ay 5. At ang height niyan ay 10. I-divide natin ng 4. Okay? So, tanggalin natin to. Magiging 2 na lang yan. So, we have 10 over 2. Magiging 5. So, 5 times 5, 25 pi. Ayun, magkagaya sila. Diba? So, kung hindi mo alam kung paano mag-integrate, pwedeng gumamit ka po ng formula sa geometry. Pero of course, gagamitin natin yung pag-i-integrate kapag nag-discuss na tayo ng line integral. So, nagkataon, ito yung example natin. Ano? So, sige, next example na po. For letter D, ano daw yung surface area na ABO? Abo. No? So, ito yung A, ito yung B, at ito yung O. So, ang itinatanong niya basically is itong surface area nito. Yan. So, di ba yan ay 1/4 ng circle? So, kunin agad natin ano, pi r squared over 4. No? Ang radius ay 5. So, 25 pi over 4. Dapat yung sagot. No? So, kuhanin natin yan by means of integration. Ano? Yung ABO ay equal sa, remember, double integral yan. Ano? Ano to? Rho d phi multiplied by d rho. Okay? So, ito ay rho d phi at ito naman ay d rho. So, ilagay natin yung limits ng phi, 0 to pi over 2. Hindi naman magbabago yun. Kanina pa yan. At ang limit naman ng rho ay 0 to 5. Dito ang rho ay 0, doon ang rho ay 5. So, 0 to 5. Okay? Pag nag-integrate tayo, ang pinakamadaling i-integrate dyan is yung d phi. No? Pi over 2 lang yan. So, we have pi over 2 multiplied by, pag in-integrate natin yung rho d rho, magiging rho squared over 2. So, lagyan agad natin ng over 2. No? Rho squared, so we have 5 squared, 25. Okay? Minus, yung lower limit niya ay 0. So, minus 0. Okay? So, ang sagot is 25 pi over 4. Ayun, kagaya nung sagot natin kanina. No? So once again, successful yung ating vector calculus, no? Kasi yung sagot na nakuha natin ay nag-match kumpara dun sa known formula in geometry. Okay? So for letter E, yun naman daw surface area na AOFD. Alin ba yun? AOFD. Diyos ko. Ay, ang dali nito. Bakit? Kasi rectangle lang yan, di ba? Ano ang length? Ang length ay 5. At ang height niya, ito ay 10, di ba? So, dapat, pag kinumpute natin yung AOFD, dapat ang sagot niyan ay
5 times 10 which is equal to 50. Okay? So, gamitan natin yan ng vector calculus. So, A, O, F, D equals double integral. Ano yung ds? ds is d rho multiplied by dz. Okay? D rho multiplied by dz. Anong limits ng rho? 0 to 5. Anong limit ng z? 0 to 10. So, ayan, pag nag-integrate tayo ng rho, ang makukuha natin ay 5. At pag nag-integrate tayo ng z, ang makukuha natin ay 10. Kaya ang sagot ay 50. Ayun, kagaya lang ng sagot natin kanina. Diba? Ang dali lang? Yes. So, madali lang talaga ang vector calculus, promise. Kaya dapat, hindi kayo matakot at hindi kayo ma-pressure. Madali lang yan. Okay? So, let us have the last question for this example. What if kunin natin yung total volume ng solid? No? Kung mapapansin niyo, di ba 1/4 yan ng buong cylinder? So, kunin natin. Ano ba ang volume ng isang cylinder? Ang volume ng cylinder ay pi r squared h. Okay? Kaso, 1/4 lang siya. Kaya gagawin nating over 4. Di ba? So, pi, ano ang radius? 5. So, 5 squared multiplied by the height which is 10 over 4. So, makukuha tayong sagot dito. No? 25 times 10 is 250. Actually, pwede na natin itong cancel. Magiging 2 at ito ay magiging 5. Okay, so 25 times 5 is 125. So 125 pi over 2. Dapat yan yung makukuha nating sagot pag tayo ay nag-integrate. Okay, so now let us get the volume. The volume V is equal to triple integral na po yung gagamitin natin kasi volume integral yan. Ano nga ulit yung dV kapag cylindrical coordinates? Diba ito yung rho dV? Tapos ito yung d rho at ito yung dz. So i-multiply lang natin silang tatlo. Rho dv times d rho times dz. Ayan. Ilagay natin yung limits. Ano ang limits ng phi? 0 hanggang pi over 2. Ano ang limits ng rho? 0 to 5. At ang limit ng z ay 0 to 10. Okay? So, alin ang pinakamadaling i-integrate dito? Pinakamadaling integrate yung phi. So, that's just pi over 2. Anong sunod? Yung z. No? So, yung dz, pag in-integrate natin, 10 ang sagot dyan. And lastly, meron tayong rho d rho. Magiging rho squared over 2. Okay? So, upper limit minus lower limit. So, 5 squared is 25 over 2 minus yung lower limit niya na 0. Okay? So, pag sinimplify natin yan, we have magka-cancel na tong 10 over 2. Ito ay magiging 5 na lang. 5 times 25 is 125. So, we have 125 pi over 2. That's it. Magkapareha po yung nakuha nating sagot. 'Di ba? So, madali lang, ano? So, huwag kayong matakot sa mga volume integral na yan kasi basic lang yan, promise. No? Hindi sobrang hirap mag-calculate ng volume integral. Mukhang intimidating lang kasi tatlong integral. Pero actually, mas madali pa siyang i-integrate kaysa dun sa mga problems na sinosolve nyo dati sa integral calculus. Okay? So, this time, let us have another example. In this example, gagamit naman tayo ng spherical coordinates. So kung makikita ninyo, meron tayo ditong isang figure which is part of a sphere. Okay? So ang sabi, it is part of a spherical shell. No? It may be described as, okay, so yung radius daw niya ay from 3 to 5. So kung i-imagine niyo, yung sphere ay shell. So meron siyang inner radius at outer radius. So ang inner radius niya is ito. Yan. Dito ang Ri 3. Dito ang Ri 5. Tapos yung theta natin ay from 60 to 90. So remember, yung ating spherical coordinate system, di ba ganito itsura niyan? Yung R is palabas. Tapos yung theta, ito siya. Diba? Tapos ito naman yung phi. So yung theta ay mula sa positive z-axis, pababa. Ayun. Okay? So dito, ang theta ay 0. And then makakarating tayo dito kung saan ang theta ay
60. Ayun. Tapos dito sa part na ito, ang theta naman ay 90. Okay? So, the limit for theta is from 60 to 90. So, ito, ano ba yan? Pi over 3, di ba? At ang 90 ay pi over 2. Next, for phi, ang phi ay mula positive x-axis, paikot hanggang doon. So, yung kanya, ang phi niya ay nagsimula dito. Ano daw ang value? 45 degrees. Hanggang doon, ang value ng phi ay 60 degrees. So now, alam na natin yung limits. Okay po? Ang una natin kukumputin, yung arc length ng DH. O, di ba? Domestic helper. Okay. So, yung DH ay are. So, yung length ng segment mula dito hanggang doon. Tanong, ano ang DL sa segment na yan? 'Di ba? Sa cylinder, yan yung rho d phi. Okay, pero yung rho ay R sine of theta. Okay? So, sulat natin dito. Yung DH ay equal sa integral ng DL. Ano yung DL sa segment na ito? That's R multiplied by sine of theta multiplied by d phi. So here, the variable is phi. Ano ang limits natin ng phi? Ayun, nakalagay 45 degrees. So pi over 2 hanggang 60 degrees, which is pi over 3. I'm sorry, yung 45 degrees ay pi over 4. Okay, so dapat meron tayong value ng r. So mula d hanggang h, constant yung r at ang value niya ay 3. Kasi ito ay part ng inner radius ng sphere. Okay? Inner radius ng spherical shell rather, which is 3. Okay? So the value is 3, no? And then theta. Dito ano ang theta? So mula taas hanggang baba, 'di ba? Ang theta natin ay 90 degrees and sin 90 is 1. So ilagay ko na lang din dito sin of pi over 2 times the integral of d phi. Mula, ano ang limits ng phi? Ang limits niya ay mula pi over 4 hanggang pi over 3. Pi over 4 up to pi over 3. Okay. So, rewrite natin dito ha. dh equals sin pi over 2 is 1. So, we have 3 times. Kapag in-integrate mo yung d phi, ang sagot ay phi. Tapos, i-evaluate mo upper limit minus lower limit. Ang sagot, pi over 3 minus pi over 4. So, pag sinolve natin yan, ang common denominator ay 12. Ito ay magiging 4 pi minus 3 pi. So, ang sagot ay pi over 12 times 3. So, this is cancelled, magiging 1. At ito ay magiging 4. Kaya ang sagot ay pi over 4. Okay? So, that's it. No? Nakuha na po natin yung length ng segment na DH. So, the length is pi over 4 units. Okay? Next question, using the same solid, hanapin naman natin yung arc length ng FG. Okay? Alin yung FG? Ito yung FG. Okay. So, dito, ano yung DL? No? Ang DL dyan ay R, D, theta, kung matatandaan mo. So, sulat natin dito, F, G is equal to the integral of, ano yung DL? R, D, theta. So, dito sa segment na ito, ano ang value ng R? Siya ay nasa outer surface ng shell kung saan ang radius doon ay 5. So, lagay natin dito 5 times the integral of the theta. Okay. So, ano ang value ng theta dito? Ang value ng theta ay 60. So, that's pi over 3. At ang theta dito ay 90. So, we have pi over 2. Ayan. So, pag tayo ay nag-integrate, ang sagot ay pi over 2 minus pi over 3. So, ang sagot is 5 times pi over 6. Bakit? Kasi ang common denominator ay 6. Ito ay magiging 3 pi at ito naman ay magiging 2 pi. Okay, so 3 pi minus 2 pi is pi. So 5 pi over 6. Okay, o di ba ang dali lang? So itong length ng FG must be equal to the length of BC. Kasi parehas lang sila ng radius, no?
RD theta rin yung gagamitin. So, kanina, yung sinolve natin ay DH. Di ba? Ito yon. So, yung segment na yon, same lang din ang formula dito. Yun din yung gagamitin nating formula. However, magkakaiba lang sila ng limits. Bakit? Kasi dito, ang R nila ay parehas na 3. Okay, balik tayo sa kabila ha. Kanina, ang R nila ay parehas na 3. No? Pero yung theta nila magbabago. Dito ang theta natin ay 60. Dito ang theta natin ay 90. So kung ang pinahanap ay AE, yung sagot na makukuha natin dyan, we will be using the same formula pero magkaiba ang sagot. Bakit? Kasi po, dun sa DH, sin 90 is 1, pero dun sa AE, ang sin of 60, of course, ay hindi na equal sa 1, di ba? Kaya mas maiksi yung makukuha nating sagot dun sa AE. Kung ang pinapahanap ay BC, so RD theta pa rin, no? So, ang R natin dito ay 5 pa rin at ang limits natin ng theta ay same pa rin, no? Dito ano ang value ng theta? Ang theta dito ay 60, dito ang theta ay 90 pa rin. Kaya, yung arc length na FG at saka arc length na BC, parehas lang sila dyan. Okay? So, next example, letter C. Surface area na AEHD. Alin yon? A, E, so ito siya. AE, and then yung H, tapos, oh, so lagyan natin ng label, yung mga segments. So we know that this is R, sin theta, and this is R, D, theta. Diba? So, pag kinompute natin yung area ng AEHD, gagamit tayo ng surface integral, so double integral yan. Yan yung R squared, kulang pa to ng d phi, I'm sorry. Yan yung R squared, sin theta, d theta, d phi. O, di ba? So, dito sa surface na ito, constant ang R. Part siya ng inner radius ng shell, kung saan ang R doon ay 3. Okay? So, sulat na natin yan. 3 squared times the integral of sin theta d theta times the integral of d phi. Okay? So, for the limits, ang limits ng theta ay, again, 60 to 90. So, pi over 3 hanggang pi over 2. Ang phi naman ay pi over 4 to pi over 3. Ito yun, pi over 4 hanggang pi over 3. Okay, so now let's integrate. So this is 9. Sin theta, pag integrate natin ang sin theta ay negative of cosine. So magiging negative cosine of pi over 2 minus negative cosine. So positive na. Positive cosine of pi over 3, yung lower limit. Okay? Multiplied by, pag integrate natin yung d phi, magiging phi lang yan. So, upper limit minus lower limit, magiging pi over 3 minus pi over 4. Diba? So, i-evaluate na natin, are, magiging 9. Cosine pi over 2 ay 0. So, tapos yung cosine of pi over 3, ano ba ang cosine ng 60? Cosine 60 ay 1/2. Okay? Tapos, pi over 3 minus pi over 4 is pi over 12. Ayan. So, may sagot tayo na 9 pi over 24 square units. O, diba? Ang dali lang. So, yung area ng surface na ito ay equal sa 9 pi over 24. So, as an exercise, pwede mong computein yung area ng BCGF. Ano? So, yung BCGF, same lang yung formula na gagamitin mo. Ano lang ang pinagkaiba? Pinagkaiba is yung R dyan ay hindi na 3. Dito sa surface na ito, ang R na gagamitin mo ay 5. So, natural, makakakuha ka ng ibang sagot. Okay? So, you can do that as a practice. Okay, next. Letter D. Kuhanin naman natin yung surface area ng ABCD. Alin ba yon? Ito yun, A, B, C, D. Okay? Ano ang area niyan? So, lagyan natin ng label yung segments. Remember, this is R, D theta, at ito naman ay DR. So, to solve for A, B, C, D, madali lang yan. Double integral lang yan.
Ano ang ds? Ang ds natin ay r d theta times dr. Diba? R d theta times dr. Okay. So, dyan, ang variables natin ay r at saka theta. Ano ang limits ng r? Dito ang r ay 3, doon ang r ay 5. So, lagay natin from 3 to 5. Tapos yung theta, ang limits natin ay 60 to 90 pa rin. No? 60, so pi over 3, 90, pi over 2. Okay, so i-integrate natin yan. So pag nag-integrate tayo ng RDR, magiging R squared over 2 yan. Okay, upper limit minus lower limit. 5 squared is 25. And then, minus lower limit is 3. 3 squared is 9. And then, over 2. Okay? Multiply natin yan ng integral ng d theta from pi over 3 to pi over 2. So, that's equal to pi over 2 minus pi over 3. So, here, we have 25 minus 9 is 16 over 2 is 8. So, we have 8 multiplied by, ang sagot dito ay pi over 6. Pi over 6. Tapos, simplify natin. To divide mo ng 2, magiging 4. So, 4 pi. Pag ito naman 6, divide natin ng 2, ang sagot ay 3. So, ang sagot ay 4 pi over 3. So, that's it. Nakuha na po natin yung surface area ng surface na ABCD. Okay? So, madali lang yan. Madali lang. No? So, isa pa. For letter E, this time, hanapin naman natin yung total volume ng solid. Okay? So, ang total volume ang ating hahanapin, kailangan natin ng triple integral. Ano nga po? No? So, V is equal to triple integral yan. Okay, anong integrate natin? Kung hindi mo pa nasa ulo, again, labelan mo lang to. No? Anong label niyan? R sin theta d phi. Tapos ito ay dr, tapos ito ay r d theta. Di ba pag multiply lang natin yan, tatlong yan, ang sagot ay r squared sin theta d theta d phi dr. Di ba? So, yan na yung product ng tatlo. Tapos, lagyan na lang natin ng limits. Anong limits ng theta? 60 to 90. So, pi over 3 up to pi over 2. Next, anong limit ng phi? 45 to 60. So, pi over 4 up to pi over 3. And lastly, limit ng r. Ang limit ng r ay from 3 to 5. Ayan. So, ready na tayo ngayong mag-integrate. Ano po? Pag tayo ay nag-integrate ng r squared, so kung gusto mo, isulat mo muna yan para madali ano. Integral from 3 to 5 of r squared dr times the integral from pi over 4 up to pi over 3 of, okay, para saan yung pi over 3 at saka pi over 4? Yun ay para sa phi. So, lagay natin dito, d phi. Tapos, integral from pi over 3 up to pi over 2 ng sin theta d theta. So, i-integrate na natin yan. Magiging r cube over 3. So, lagyan agad natin ng 3 dito sa ilalim, no? R cube. So, 5 cube is 125 minus 3 cube is 27. Okay? Multiplied by, pag in-integrate ko to, pi over 3 minus pi over 4. Pag in-integrate ko to, yan ay negative of cosine pi over 2 plus cosine pi over 3. So, negative cosine of pi over 2 minus negative. So, plus na cosine of pi over 3. Parang nasagutan na natin kanina yan, di ba? So, dito na natin isulat ang sagot sa taas. V is equal to 125 minus 127 is 98. We have 98 over 3 multiplied by pi over 3 minus pi over 4. The answer is pi over 12 multiplied by cosine of pi over 2 is 0. Cosine of pi over 3 is 1 half. So, simplify natin ito, ano? Yung 98, i-divide natin ng
2 magiging 49. Okay? So 49 pi over 3 times 12 is 36. Okay? Divisible pa ba to? Hindi na. Kasi ito divisible ng 7, ito naman hindi na. So that's it. Yan na yun, no? So yung volume ng buong segment na ito ay 49 pi over 36 cubic units. Okay? So di ba ang dali lang? Ganyan lang po mag-compute ng surface area at saka ng volume gamit ang vector calculus, no? So kapag ka surface area, ds, no? Double integral. Kapag ka naman volume integral, dv yung ginagamit, and of course, that would involve triple integration. Okay? So, kung gusto niyo mag-practice, you may refer to the textbook for further problems na pwede niyong pag-practicean. So, ang sunod na topic na pag-aaralan na natin ay yung direct application ng DL, DS at saka DV. Ano yon? Pagko-compute ng line integral, surface integral at saka volume integral. So, yun yung topic sa sunod na video. Okay? Thank you so much for watching and I hope you learned something new today. Bye!